Hindi pa man nakababawi mula sa pinsala ng bagyong Yolanda, pinaghahandaan na po ng NDRRMC ang pananalasa ng panibagong bagyong pinangalanang Zoraida. May ulat on the spot si Jay Sabalo. Jay? Pia, patuloy nga ang pagbabantay ng NDRRMC sa mga lugar na tinamaan ni Yolanda, pati na rin sa mga lugar na maaring daanan ni Zoraida. At sa latest na datos ng NDRRMC, nasa 255 na ang namatay mula sa pananalasa ni bagyong Yolanda. Nasa 71 naman ang injured, 48 ang missing. At nasa 2,095,262 families na apektado o di kaya 9,679,059 persons na apektado at ang numero naman ng barangay ay nasa 7,251. Municipalities ay 471 at sa mga city naman 51 at provinces 41. At ang numero ng tao sa evacuation center ay nasa 1,444 na. Ang damaged houses naman ay nasa 23,190. Ang totally damaged ay 13,473. Ang partially damaged naman ay nasa 9,717. At meron ding tatlong kalsada na hindi pa nadadaanan sa mga oras nito at 4 na airports naman ang non-operational. Ito ang Busuanga, Roxas, Calibo, Tacloban. Ang cost of assistance ay nasa 22,796,391 na at ang cost of damages naman ay nasa 296,505,693. Wala namang reports kung may stranded na mga pasero sa mga airports at clear naman ang mga seaports sa mga pasero. Paalala naman ng NDRRMC sa ating mga kababayan, kung kayo ay magpapadala ng kahit anong tulong ay maaari na lamang daw makipag-coordinate sa kanila. At lagyan ito kung anong ng pangalan, kung anong item, kung anong volume ito at ang contact details na nagbigay. Ang rason dito para malalagay nila yung priority nila at may dadala yung mga kailangan. At sa mga oras naman ito ay ongoing ang closed door meeting ng TMG ng mismong NDRRMC. Ayon sa mga aking nakausap rito, ito raw ay preparasyon para sa mangyayaring cabinet meeting mamayang hapon. Hindi naman malinaw kung darating si Pangulong Noynoy Aquino dito, pero ang sinabi nila, most probably si Executive Secretary daw ang darating. At yan muna ang latest mula dito sa NDRRMC. Balik sa inyo sa studio. Jay, linawin ko lang, meron bang reaksyon or pahayag ang NDRRMC tungkol dun sa mga lumilitaw na numero, no? Kasi yung ibang local officials sa latest, sinasabi nila na posibleng umabot sa 10,000 yung death toll. Meron ba silang reaksyon tungkol dito? According dun sa ating nakausap kanina, no, ang official list nila ay yung sinabi natin dito na 255 deaths. Mahirap daw magbase nga daw dun sa mga numero na sinasabi mula dun sa mga local government unit kasi maaari nga nagdoble-doble raw ito at hindi ito na double check ng maigi. Pia? So, anong prosesong ginagawa nila, Jay, ngayon para malinis, no, yung mga numero ito? Just to be sure, no, dahil syempre, importante, no, mahalaga sa atin malaman, no, kung ano ba talaga yung pinsalang idinulot ng bagyong ito. Ang sabi nila rito na nakikipag-coordinate sila doon sa DSWD at sa mga lokal na ahensya doon sa mga naapektado nitong bagyong Yolanda para masigurado nila na yung mga numero o datos na kanilang ilalabas ay official. Pia? Alright, so Jay, sa ngayon, yung kanilang pakikipag-ugnayan doon sa mga PDRRMC, kamusta naman? Kasi alam naman natin, no, na bagsak yung komunikasyon at although in some places naibalik na at for the first few days, satellite lang ang ating means of communication sa mga probinsya. Katulad nga na sinabi mo, Pia, no, medyo mahirap pa yung communication doon sa mga lugar na nasalanta ni Yolanda. At buti na nga lang meron na nga mga ibang lugar na pwede nang matawagan o nakokontak na yung mga tao. So pahirapan pa rin, pero so far they're doing everything that they can para maayos yung linya ng komunikasyon, Pia. Alright, Jay, salamat sa iyo. Maraming salamat, Jay Sabale.